At ating makakausap sa pagkakataon pong ito. Sa ating pong linya ang Senior Fellow, Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, si Professor Manuel Leyco, isa pong ekonomista na sa ating linya. Professor Leyco, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa, Prof. Magandang umaga po, Ka-Orly. Anong dating sa mga tulad ninyong negosyante pag may naririnig kayo na nagbibitiw sa gitna ng kontrobersya tulad po ng nangyari ho sa Malacanang kahapon, Executive Secretary, DBM Secretary at yung liaison officer po ng Pangulo? Ekonomista po ako, analyst. Hindi po ako ang negosyante. Sorry. Pero binabantayan po natin kung ano po ang mga reaksyon ng mga iba't ibang sektor. Maganda na may narinig ang mga mamamayan na merong nangyayari na katulad niyan. Major po yan. Pinalitan ang Executive Secretary, pinalitan ang DBM Secretary kasi matagal na ring lalong-lalo na sa DBM po. Hindi po sinasabi nila na hindi pwedeng mangyari yan na hindi alam ng DBM. Dahil ang DBM, hindi naman yan taga-lista lang o taga-account ng kung ano ang sinasubmit. So, may ugnayan ang DBM o may responsibilidad ang DBM para po isaayos ang ating pong budget. So, ngayon po, pinalitan ang DBM Secretary, pinalitan ng Executive Secretary. Siguro po, ito rin ay reaction doon sa sinabi ni Yusek Bernardo. Yusek Bernardo ba o si congressman ko o former congressman ko. Nabanggit po ang pangalan ni ES, yung kanya pong pamangkin o kamag-anak na si Adrian Bersamin. So, para pong nakikita na may reaksyon kagyat ang Malacanang. Pero lulutasin po ba nito ang problema sa flood control anomalies? Ako po personally, I don't think so kasi malalim ang problema na ito sa flood control. Hindi lamang po ang DBM, hindi lamang po ang ES, andiyan dyan po ang DPWH. Kaya po palagay ko kailangan malawakang pagbabago, malawakang paggalaw at malawakang kumbaga sibakan sa pamahalaan at magpalit ng mga personalidad na hindi sangkot dito sa mga galawan na ito. Kasi ngayon po parang nagrigodon lang ang Department of Finance, inilagay sa ESC Secretary Recto, pinalitan siya ni Secretary Go at yung mga kinuha na mga ibang magiging secretary galing din po sa parehong team. Siguro po makakabuti na ang Pangulo ay magpakita ng bago at mukhang mapapagkatiwalaan na o makakakuha ng tiwala ng mga mamamayan. Paano ho yun? Paano yun? Pagtatalaga ng karapat-dapat na makakasama niya sa gabinete o kasabay po nito ay yung pagtiyak na imbestigahan ito pong mga nagbitiw na ito? Opo, kasama po yung investigasyon. Hindi po mo nagbitiw na, wala na po sa investigasyon. Dapat subject pa rin and available pa rin dapat sila sa mga investigasyon. Tama po. So, dalawang bagay po yan. Yung mga nagbitiw, kailangan po ay i-pursue ang investigasyon sa kanila. Ano ba ang kanilang papel doon sa mga nangyari sa flood control projects. Tapos yung ipapalit sa kanila ay bago, hindi na po yung parang nagrigodon ang finance team ng Pangulo. Sa tingin po namin, pareho pa rin yan. Pero may punto kayo sa panig po ng executive, Professor Leyco. May punto po kayo dyan. Pero paano naman kaya sa ibang sangay ng gobyerno na siya rin po sa pinagtutunan po ng pansin ng isang mahusay na gobyerno, lalo-lalo na ho sa panig po ng legislative muna, Professor Leyco? Tama po yun. Nabanggit na sangkot ang mga ilang senador at maraming congressman. Pero wala pa po tayong nakikita na
itong mga ito ay pinananagot. Mm. Wala pa po. Kaya maganda, nag-umpisa sa executive pero kulang pa rin yung sa executive. Kailangan nang ipalit dyan ay bago, malinis at wala pong bahid or wala pong hindi sangkot doon sa mga teams na dati ay namamahala ng may katumbas yan sa wikang English kung hindi nagkakamali. Parang ang tawag nila yan ni as clean as Caesar's wife ba yung tawag doon, Professor Leyco? Hindi ko po alam yon, pero kailangan po talaga kasi po ang tiwala ng mga mamamayan ang nakasalalay dito. Alright. So Professor, ito lang, isa rin po sa aming paksapo na pagtawag sa inyo, yung sinasabing pahayag ni Congressman Saldico na kinontrahin ang kanyang mga kasamaan sa Kongreso. Marami raw butas. Siguro napakinggan nyo, napapayawan nyo po yung mga laman ng kanyang video na 3 araw na magkakasunod yon. Ano ang inyong obserbasyon, lalo na ho doon sa usapin ng pag-i-insert ng 100 billion pesos? Well, ang sabi nga po ng mga nag-comment dun sa kanyang isiniwalat, kailangan panagutan niya yan o kaya ay sabihin niya yan under oath. Pero hindi po ibig sabihin na kung hindi ito under oath ay hindi na iimbestigahan. Tama. Kung hindi nga under oath, di imbestigahan pa rin para masabi na walang katotohanan yan o kaya ay merong katotohanan. Ako sa palagay ko po, tama na po na imbestigahan at ungkatin, kalkalin kung ano ang mga dokumento, ebidensya na magpapatunay o hindi magpapatunay sa mga sinabi nitong si Saldico. Ang isang reaksyon niya kasi, like yung nung Sunday, nakausap ko si Atty. Cayosa, kung magkakaroon ng investigasyon, para ka lang nag-i-interview, kinukuha mo yung panig ng inaakusahan. Kasi nga, wala yung nag-aakusa dito. Hindi kaya maging unfair din naman yon para sa mga gustong magpa-imbestiga sa nag-aakusa na ayaw namang magtungo rito at sumailalim sa investigasyon, Professor? Maaari pong maski na hindi si Ko ang nagsabi niyan, kung may narinig sila na may mga ganyang pangyayari, imbestigahan na. Hindi po kailangan na si Saldico ang nagsabi niyan. Basta po kung narinig o kaya may nakita, nakapiranggot na ebidensya, kalkalin. Dahil napakalaki po ng issue na ito. Hindi po pwedeng ipagwalang bahala. Naunawa ko kayo ng Professor Leyco. Lahat ng pagkakataong makapagbigay linaw tayo, saan man ho tayong sangay ng gobyerno, ano man pong kinalagyan natin, kung may pagkakataon tayo magbigay linaw, malaking bagay yon. Professor Leyco, maraming salamat po sa iyong binigay. Sir, sa ulitin po, marami pa tayong dapat pag-usapan, talakayin, lalo-talo na sa usapin po ng good governance, Professor Leyco. Maraming salamat po, Ka-Orly. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ulitin po sa inyo. Isang economist na mga kapuso ng CENTPEG, Senior Fellow, Center for People, Environment and Governance o CENTPEG, Professor Manuel Leyco, inyo pong napakinggan. Buena Manong